Mga players na posibleng mapalitan at halos bigatin pa ang mga ito. Meron po tayong at least 3 players na pwedeng i-deal sa trade market or hindi na ipagsasign ng kanilang mother team. Pwede pa naman itong magbago. Depende sa takbo ng kanilang nilalaro. Tara, simulan agad natin. Alam ko na unang player agad na naisip nyo ay itong tinuturing nilang star player ng Magnolia na si Paul Lee. Recently lang nagkaroon ng miscommunication sa isang play si Jerome Lastimosa at Paul Lee dahil sa crucial play na yon last game. Pero wala na mga alitan ng dalawa. Ang sabi ni Jerome, kailangan lang daw talaga niya matuto muna sa dalawang best guards na kilala niya dito sa PBA gaya ni Baroka at ni Tenorio. Para sa akin, tamang desisyon ang pagbibigay ni Tenorio ng longer minutes kay Jerome kaysa kay Paul Lee. Sa totoo lang, magaling si Paul pero hindi siya fit kay LA. May isang tao lang makakapagpalabas ng tunay na abilities ni Paul. At yun ay si Coach Yeng. Pero ibang Paul Lee naman ang hinawakan ni Coach Yeng noon kasi malusog, tirador, hindi injury prone. Kahit di pa man masyadong aging si Paul pero ang laki ng binawas sa production niya. Pati ang average points niya bumababa ng kusa at bumababa pa ito ng halos 15% every season. Ang dating shooter na pang long range na nagkaka-average ng 16 points per game sa Magnolia ngayon, 7 points per game na lang. Tapos sobrang sabog na ni Paul Lee sa depensahan, ang dali niyang naiisahan. Madali siyang itulak, may konting separation na agad. Higit sa lahat nung dumating si Jerome sa Magnolia at si Tenorio ng coach, mas lalo pang nababangko ito. Kaya mapapaisip ka na lang kung worth it pa bang hawakan ng Magnolia si Paul Lee? Hindi na siya effective sa crucial. Hindi na rin effective yung mga tres na. Ano nga ang gagawin ng Magnolia sa kanya? Pangalawa, si Wami Chongson ng SMB. Dahil nga raw sa mga planong kunin ng SMB sa pamamagitan ng trade, maapektuhan daw si Chongson dito. Kailangan daw nila itong gawin para mas lumakas ang kanilang core pagdating sa outside shooting. At may legit na katuwang si CJ Perez sa backcourt. Kailangan daw nila ang isang established na wingman at yun daw ang kakulangan ng SMB ngayon. Ang gusto nila na manumbalik sa dati ang team na nagkaka-average ng 51% sa field at nangunguna nga sila noon pagdating sa team stats. Para sa akin, hindi imposibleng pakawalan din nila si Chongson dahil sa kanyang inconsistency at undersized na masyado. Sa isang banda, okay pa naman si Chongson, especially sa playmaking at jumpers. Bale si Wami matitrade dahil sa planong pagkuha nila kay Joshua Monson. Matagal na naudlot ang planong pagkuha sa kanya kasi mukhang hindi naman kailangan ni CJ Perez noon na makakasama. Pangatlo, si Alain Maliksi. Nung bumalik siya galing sa isang injury, naapektuhan na rin ang kanyang performance. Ang kanyang shooting percentage bumaba ng bahagya sa 20%. Siguro nag-aalangan pa kasi nga galing sa injury. Ang tinitingnan ng Meralco, baka nag-a-adjust pa. Baka manumbalik ang old form niya. Ganun talagang buhay atleta. Kapag nag-iiba ang galaw, iisipin nila agad na mahina na. Si Alain Maliksi, isang pure shooter. Kailangan lang ng Meralco magtiyaga. Kaso nga lang kapag injury prone na, ibang usapan na yan. Naniniwala ako na babalik pa sa dati ang galawan niya basta wag lang maulit ang major injuries niya. Kailangan lang din na Maliksi na ibalik ang dating angas niya sa shooting dahil sa bagay na yan, siya nakilala ng Meralco. Once a shooter, always a shooter, ika nga. Patunayan niya yan para magtagal siya dyan. Kasi ang Meralco ngayon, kulang na kulang talaga sa shooters. Kaya nga kahit may RSJ na sila, wala pa rin silang sinabi sa EASL. Mas magiging balanse ang Meralco kapag nakakuha sila ng mga top scorers sa PBA. Pang-apat at panghuli si Simon Enciso. Si Enciso naging isa rin sa mga reliable guards ng TNT. Kahit na i-trade siya noon, pinatunayan niya sa Blackwater at sa San Miguel ang pagiging role player niya sa likod ng mga main guards na siyang pinabalik din naman sa TNT eventually. Pero dahil sa mga plano ng TNT na manguha ng bagong guards gaya ni Cedric Bearfield o Shawnee Winston, si Simon Enciso talaga matatamaan dito. Mukhang dalawa nga yan sila. Si Brian Hiruela ang isa sa mga option din. Pero sinasabi naman ng TNT na hindi ito ang kanilang magiging major changes sa team kasi target nila na makakuha rin sana ng rookie na gaya ni Ray ng batak maglaro sa draft. Kaya yung right sana ni Parks ang gagamitin ng TNT sa Converge or Ginebra para makabingwit ng potential rookie sa upcoming PBA draft. Sa ngayon, stay put lang muna yung ibang guards nila hanggang sa makahanap ng tamang pagkakataon ng TNT sa pag-trade sa kanila. Mga quiz, sino-sino ang mga dapat ng pakawalan sa nabanggit natin? Silang lahat ba?